Science 3, Week 2, Katangian ng Liquid. Magandang araw mga bata! Ako muli si Teacher Nathan, ang iyong guro sa agham. May bago na naman tayong matutunan na konsepto sa agham ngayong araw. Ito ay ang liquid at ang mga katangian nito. Pero bago tayo dumako sa ating bagong aralin, atin munang balikan ang ating nakaraang leksyon tungkol sa solid at katangian nito. Ang mga katangian ng solid ay ito ay may hugis, ito ay may kulay, ang solid ay may tekstura, ito din ay may sukat, ang solid ay may bigat o timbang, at syempre, ang solid ay may volume. Ngayon, ating tukuyin kung anong katangian ng solid ang ipinapakita ng larawan. Tekstura o timbang? Tama! Ito ay tekstura. Tukuyin kung anong katangian ng solid ang ipinapakita ng larawan. Tekstura, timbang. Tama! Ito ay timbang. Tukuyin kung anong katangian ng solid ang ipinapakita ng larawan. Ito ba ay hugis o volume? Tama! Ang ipinapakita ay hugis. Tukuyin kung anong katangian ng solid ang ipinapakita ng larawan. Ito ba ay hugis o kulay? Very good! Ito ay kulay. Anong katangian ng solid ang ipinapakita ng larawan sa itaas? Ito ba ay sukat o timbang? Tama! Ang ipinapakita ay sukat. Magaling! Ngayong natutunan mo na ang solid at ang mga katangian nito, dumako naman tayo sa ating bagong aralin ngayong araw. Handa ka na ba? Tara! Tumingin ka sa iyong paligid. Subukan mong umikot sa inyong tahanan at tukuyin mo kung ang susunod na mga larawan ay iyong makikita. Marahil may ideya ka na kung ano ang ating bagong aralin ngayon. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa liquid. Pero ano nga ba ang liquid? Ano ang mga katangian ng liquid? Magkatulad ba sa solid ang katangian ng liquid? Handa ka na bang makinig? Kung handa ka na, buksan ang iyong isipan at tayo nang matuto ngayong new normal. Dahil lamang ang batang may dunong at alam sa agham. Ang liquid ay isang uri ng matter. Ito ay dumadaloy. Ang ilan sa mga halimbawa ng liquid ay juice, pabango, gatas, luha, at marami pang iba. Ang molecules ng liquid ay bahagyang nakakagalaw. Mga halimbawa ng liquid: tubig, gatas, suka, toyo, soft drinks, at shampoo. Nakikita mo ba ang mga ito sa iyong tahanan? Malaki ang pagkakaiba ng liquid sa solid, subalit may ilan din itong ilang pisikal na katangian na natutulad sa solid. Ating alamin kung ano-ano ang mga ito.
Katangian ng liquid. Ang liquid ay may kulay. Ang gatas, kape, at juice ay ilan lamang sa maraming halimbawa ng liquid na may kulay. Subalit may ilan ding liquid na walang kulay. Tulad ng malinis na tubig, ito ay walang kulay at wala ding amoy dahil ito ang ating iniinom at kailangan ng ating katawan. Ito ay mahalaga sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ginagamit din ito sa pagluluto, pagliligo, paglilinis ng bahay, at marami pang iba. Ikalawang katangian ng liquid. Ang liquid ay walang tiyak na hugis. Ang liquid ay dumadaloy. Sumusunod ito o umaayon sa hugis ng lalagyan. Kung ano ang hugis ng lalagyan, ay siya ring magiging hugis ng liquid. Tingnan ang larawan sa gilid. Ang hugis ng tubig sa larawan ay bilog, dahil ang lalagyan nito ay hugis bilog. Sumusunod ito sa hugis ng lalagyan dahil sa katangian ng molecules nito. Ang molecules nito ay layo-layo, dumudulas, at nag-uumpugan sa isa't isa. Masasabi natin na ito ay liquid kung ito ay may kakayahang dumaloy o umagos. Ang ikatlong katangian ng liquid ay may iba't ibang paraan ng pagdaloy. Ang liquid ay maaaring mabagal, mabilis, o napakabilis ang pagdaloy. Katulad ng mga nasa larawan, ang toothpaste ay mabagal dumaloy. Ang gatas ay napakabilis kung dumaloy. Ang shampoo ay mabilis kung dumaloy. At ang tubig ay napakabilis naman itong dumaloy. Sila ay magkakaiba sa paraan ng pagdaloy. Viscosity ang tawag sa paraan ng pagdaloy nito. Kung iyong hihipuin ang mga liquid na may mabagal na pagdaloy, ito ay may malagkit o malapot na tekstura. Samantalang ang mga liquid na mabibilis ang pagdaloy ay malabnaw ang tekstura. Halimbawa ng paraan ng pagdaloy o viscosity. Ang ketchup at ang gravy ay mabagal kung dumaloy. Samantalang ang honey at ang mantika ay mabilis kung dumaloy. Pero ang tubig at ang fruit juice ay napakabilis kung dumaloy. Depende kasi ito sa kanilang mga molecules. Ang ika-apat na katangian ng liquid. Ang liquid ay may lasa. Ang liquid ay may iba't ibang lasa. May matamis, maalat, maasim, mapait, at mahalang. Halimbawa, ang soft drinks ay matamis. Ang suka ay maasim. At ang toyo ay maalat. Ang iyong dila ang ginagamit upang iyong malaman ang lasa ng mga liquid. Subalit, hindi lahat ng liquid ay maaaring tikman dahil maaari itong makapinsala sa iyong katawan. Ang liquid ay may amoy. Ang liquid ay maaaring mabango, mabaho, at walang amoy. Ang iyong ilong ang ginagamit na organ upang matukoy ang amoy ng isang bagay. Katulad ng pabangong ito ay may mabangong amoy. Ang tubig sa kanal ay may mabahong amoy. Samantalang ang tubig ay walang amoy. Kinakailangan ding mag-ingat sa pag-amoy ng mga bagay dahil ito ay maaari ring makapinsala o magdulot ng aksidente sa iyong katawan. Ang liquid ay may volume. Maaaring masukat ang volume ng liquid sa pamamagitan ng lalagyan tulad ng measuring cups, graduated cylinder, test tube, flask at iba pa. Liter at milliliter ang unit na ginagamit dito. Tingnan ang larawan. Ano ang masasabi mo? Ang dalawang liquid
ay may magkaibang volume. Tandaan na liter at milliliter ang unit na ginagamit dito. Ngayon, alam mo na ang iba't ibang katangian ng liquid. Dumako tayo sa ating gawain. Nais kong kumuha ka ng ballpen at kwaderno at sagutin natin ang sumusunod na tanong. Handa ka na ba? Panuto. Isulat ang titik ng tamang sagot kung ang pangungusap ay nagsasabi ng katangian ng liquid. Para sa unang bilang, alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng liquid? A. Mantika. B. Bato. C. Yelo. D. Mesa. Ang tamang sagot ay letter A. Mantika. Dahil ang mantika ay may kakayahang dumaloy o umagos. Para sa ikalawang bilang, alin ang hindi katangian ng liquid? A. Ang liquid ay umaagos. B. Ang liquid ay may sariling hugis. C. Ang liquid ay may volume. At D. Ang liquid ay may lasa at amoy. Ang tamang sagot ay letter B. Ang liquid ay may sariling hugis. Dahil hindi lahat ng liquid ay may sariling hugis. Ito ay gumagaya lamang ng hugis sa kanyang sisidlan. Ikatlong bilang. Anong katangian ng liquid ang ipinapakita sa larawan? Ang liquid ay A. May kulay. B. Dumadaloy. C. May lasa. At D. May amoy. Ang tamang sagot ay letter A. May kulay. Anong katangian ng liquid ang ipinapakita sa larawan? Ang liquid ay A. May kulay. B. Dumadaloy. C. May lasa. Ang tamang sagot ay letter B. Ito ay dumadaloy. Alin sa mga liquid na ito ang mabagal dumaloy kapag isinalin sa ibang lalagyan? A. B. C. D. Ang tamang sagot ay letter B. Toothpaste. Dahil ang toothpaste ay mabagal dumaloy. Dahil ang tekstura nito ay malapot. Ngayon, pinabati kita kasi nagawa mo ng maayos at wasto ang ating gawain ngayon. Tandaan, ang liquid ay isang uri ng matter. Kaya mo din bang magtala ng mga liquid na makikita mo sa inyong tahanan? Sige nga, kunin na ang iyong notebook at itala ang mga liquid na iyong makikita sa inyong tahanan. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Inaasahan ko na sasamahan niyo ulit ako bukas para sa isa na namang siksik at makabuluhang pag-aaral ng bagong konsepto sa agham. Ako si Teacher Nathan. Laging tandaan, sulong-dunong. Agham ang katulong sa ating pagsulong. Sulong edukalidad.